Mr. President, huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Ako, personal man yun eh. Mawadaan ko respeto ninyo. Hindi na po yun ko. Sobra naman po yun kaayo. Sino ito sa mundo? Ang nagmalasakit, nagmahal. Kindly sit down. Relax lang po kayo. Medyo paus ang boses ko. At pasensyahan ninyo ako. Maraming nasa utak ko. Papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkakaroon dito, nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de avance? People for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Dating Pangulo, ito nga ba ang kanyang talumpati upang mailabas ang baho ng nasa gobyerno ngayon? Dahil nga ba ito sa galit na kanyang inakusahan? Dahil sa ICC? Si PBBM bumanat muli kay PRRD laban sa kanya? Ito ang ngayon bilang pamungad ko na pananalita. Sapagat po, sa gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayang ito, sila ang nagpapawalang bisa sa mga maling haka-haka at paniniwala. Ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. At saka palitan na ninyo yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Paano natin ibabalik ang tiwala nila sa gobyerno, sa kanilang sarili, sa ating kinabukasan? Paano ba natin bubuhayin? Utang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling
of the Filipino people. You committed fraud. Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Tamad at makupad sa pamahalaan. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Bakit naging marupok ang paggalang sa mga batas at alituntunin? Simpleng batas trapiko, hindi nasusundan. Ang kalat. Putang inang yan. Mr. President, huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, putang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Sapagat po, sa gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayang ito, sila ang nagpapawalang bisa sa mga maling haka-haka at paniniwala. Kakaubos talaga ng laway itong... Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Para ba gipalubong sa akong amahan? Kana na lang gyud unta. Pero wa gyud ninyo. Oo na, ako, pagkani personal man gyud eh. Mawad-an gyud kog respeto ninyo. Di na pod gyud ko. Sobra naman pod gyud kaayo. And I'm urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny? Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! Muli, President Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kaibigan, sabay-sabay po natin isigaw, mabuhay ang bagong Pilipino! Mabuhay ang bagong